This time, Jonah was sound asleep down in the hold. Verse 6, so the captain went down after him. How can you sleep at a time like this? He shouted. Get up and pray to your God. Maybe He will pay attention to us and spare our lives. So sa verse 7, then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. Verse 8, why has this awful storm come down on us? They demanded, who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Verse 9, Jonah answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Amen. So, sa verse 10, the sailors were terrified when they heard this, for he had already told them he was running away from the Lord. Oh, why did you do it? They groaned. Verse 11, and since the storm was getting worse all the time, they asked him, what should we do to you to stop this storm? Verse 12, throw me into the sea. Jonah said, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. Verse 13, instead the sailors rowed even harder to get the ship to the land, but the stormy sea was too violent for them, and they couldn't make it. Verse 14, then they cried out to the Lord, Jonah's God. O Lord, they pleaded, don't make us die for this man's sin, and don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons. Then the sailors picked Jonah up and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. Verse 16, the sailors were awestruck by the Lord's great power, and they offered him a sacrifice and vowed to serve him. Verse 17, now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. Amen. That is for the whole chapter of Jonah chapter 1. Amen. So, dito po, no? Sa Jonah chapter 1, ito po yung time na God called Jonah. No? Sabi sa Word of God, the word of the Lord came to Jonah. Amen? The son of Amittai. No? Sabi ni Lord, get up and go to the great city of Nineveh. Ang Nineveh po, yan po ay capital city ng Assyria, no? Na tinatawag ngayon na Iraq. Amen? So sa Iraq po, doon po naka-based ang place na yon na tinatawag na Nineveh. So ang Nineveh po, that time is, sila po ay, that time po, no? Nung ancient time, sila po ay one of the modern city, modernized civilization. Those times. Amen? Kaya ang Nineveh is, kilala po yan sa biblical history and the history of the world, or world history. No? Nasa ano po yan? Nasa mga encyclopedia, sa mga history book, historical books. No? Nandyan po yung Nineveh. Kasi po ang Nineveh po ay ano po yan, literal place po yan. Historical place po yan na nag-exist those times. 700 BC. No? Sabi dito ni Lord, announce my judgment. Bakit? Against it, because I have seen how wicked its people are. So, in short po, si Lord po ay tinawag, si Jonah tinawag ni Lord to preach the gospel, to preach the word. Amen? To preach the word of God to the city, great city of Nineveh. Bakit? Because of their wickedness. Because of the sins. Amen? Because
of the wicked of those people. Amen? Wicked ang mga tao doon. Sila ay masama. Amen? Gumagawa ng kasalanan. Hindi nila alam po ano ang tama at mali. Amen? Hindi nila alam what is right and what is wrong. What is just, what is good, what is bad. Amen? But Jonah got up. So dito po, si Jonah po, instead na sumunod siya sa Panginoon, no? Sundin ang daan na pinapalakad ng Lord sa kanya. Ang daan na tinuturo ni Lord sa kanya. So si Lord, ang sabi niya, na sabihin mo itong salita na sasabihin ko sa iyo. Itong salitang sinabi ko sa iyo, sabihin mo doon sa great city of Nineveh. Announce judgment against it. Instead, pupunta siya sa daan na puntang Nineveh. Ang kanyang pupuntahan, dumaan siya doon, papuntang Tarshish. No? Sumakay siya ng barko or a ship. Sumakay siya. Amen? Tapos, nung nasa kalagitnaan sila ng karagatan, pinigilan sila ng Lord through mighty wind, powerful wind, no? Through malakas na alon, malakas na hangin, no? Dumating ang malakas na alon, malakas na hangin, ang malakas na bagyo. No, nasa kalagitnaan sila ng karagatan. Amen? Ipinakita ng Diyos how powerful He is. How great is the God of Jonah. Amen? So punta po tayo sa ating mga points, no? As we are continuing to study this chapter 1 of the book of Jonah. Amen? Okay. So, number one point natin sa book of Jonah, sa chapter 1, no? Basahin ko po ulit. The Lord gave the message to Jonah, son of Amittai, get up and go to the great city of Nineveh, announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Amen? Let us dig deeper of how great is the compassion of God, no? For the people, for all the people around the world. So si Lord po, ang compassion na meron siya, hindi lang po sa mga Jewish people, hindi lang po sa Israel, no? The chosen nation of God. Ang compassion of God is for all people. Pakisabi nga po, for all people. Amen? Number 1, Jonah's calling from the Lord. Ito po ay calling ni Jonah from the Lord. Tinawag ni Lord si Jonah para gamitin si Jonah to preach, to proclaim the gospel, the good news. Actually, hindi good news ang ang unang bungad ni Jonah dito bad news Di ba? Ang mga prophets sa Old Testament, most of the times, kapag po nag-preach ng Word of God ang mga prophets sa Old Testament, ang most of ang kanilang pinipreach is judgment. No? Sabi ni Lord dito, announce me judgment against it because I have seen how wicked its people are. Amen? Si Jonah po ang kanyang buhay ginamit ng Diyos para ipahayag ang salita ng Diyos upang ipaalam sa great city of Nineveh ang kanilang kasalanan umabot sa langit. Ang kanilang kasamaan umabot hanggang langit. Kasi nakita ni Lord na ang kanilang pamumuhay, amen, ang kanilang paglakad ay hindi according sa kalooban ng Diyos, kundi against, no? Salungat. Amen? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Ang mga tao doon ay gumagawa ng kasalanan, ng kasamaan. Amen? Alam niyo po, noong unang panahon, rampant na po. Noong unang panahon pa lang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi noong unang panahon pa, rampant na yung mga kasalanan ng tao, kasamaan ng tao. So, mga tao naglalasing, no? Ang mga tao is puro kasiyahan, pero puro kahalayan ang kanilang pinapakita. Amen? Sexual immorality. Amen? No? Homosexuality. Amen? No, ang kasamaan ng tao, umabot hanggang langit. Dahil hindi nila nag-glorify si Lord. Hindi nila ino-honor ang Diyos ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Amen? Jonah's calling from the Lord is our calling also. Amen? Ang calling ni Jonah ay calling din nating mga Kristiyano. Amen? Para ipahayag ang gospel. Gospel is composed of bad news and good news. Ang bad news, sinabi ni Jonah, no? Sinabi ni Lord kay Jonah na sabihin mo ito sa mga tao dun sa great city of Nineveh na may judgment sila na darating. Dahil pag hindi sila tumigil sa kanilang wickedness, sa kanilang kasalanan at kasamaan, they will perish. They will perish if they will not repent. So, ang judgment kapag dumating sa isang tao or sa isang lugar, it's either people will perish or people repent. Amen? So tayo mga tao, binigyan tayo ng Diyos, tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ni Lord ng calling. Binigyan tayo ni Lord ng authority. No? To evangelize, to share the gospel. Are we doing this commission that God gave to us? Itong binigay ni Lord sa atin na Great Commission. Amen? Itong calling. No? Kapag ka-Kristiyano ka, mayroon ka pong calling kay Lord to share the gospel. Hindi lamang ang pastor nag-share ng gospel. Hindi lamang yung mga leader nag-share ng gospel. Hindi lamang yung mayroong mga ministry sa loob ng church ang nag-share ng gospel. Lahat po ng Kristiyano, if you claim that you are a Christian, amen, mayroon kang calling to share the gospel. Pero ginagawa ba natin ito? No? Ibinabahagi ba natin, ipinapahayag ba natin ang salita ng Diyos, ang gospel sa mga tao, sa family natin, sa friend natin, sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin? No? Dapat ating ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nga, hindi uso sa isang Kristiyano yung pagiging mahiyain. Kailangan maging matapang tayo sa pagbabahagi at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kami dito, kahit nasa public place, even though nakaban dito sa country na ito, sa bansa na ito, yung bawal kang mag-evangelize sa mga tao sa labas, bawal kang mag-invite ng tao sa labas, bawal ka mag-pray sa labas. Pero kapag nilid kami ni Lord, nagpipray kami sa labas. Amen? One time, pinag-pray namin, mag-asawa, Muslim, no? Mga Pilipino. Praise the Lord. No? Na alam yung wala silang magawa kasi kailangan nilang prayer. Pinag-pray namin. Amen? So, ang calling po natin is to share the gospel. Pakisabi nga po, to share the gospel. No? Ang church po, lahat ng members ng church, mayroon po tayong, sabihin natin obligation, sabihin natin responsibility. But it's more than an obligation, a responsibility. It's our love for God. Our love to Jesus. Our love for Jesus. Kung love mo si Jesus, i-share mo ang gospel. Kung love mo si God, i-share mo ang gospel. Sabihin mo sa mga tao na
tayong lahat ng mga tao, makasalanan tayo at ang judgment parating sa atin if we will not repent. Kapag hindi tayo magrepent, hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan at hindi tayo bumalik sa Panginoon. Kailangan natin kilalanin si Jesus. Kailangan natin tanggapin si Jesus kung sino siya. Sasabihin ng tao, mabait naman ako, mabuti naman akong tao, wala naman akong ginagawang kasalanan, hindi naman ako masama, tumutulong naman ako sa kapwa ko, mabait ako sa aking pamilya, sa aking kaibigan, wala akong inaapakang tao. Yun ang sinasabi ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng tao. Ako din, yun ang sinasabi ko, mabait naman ako, bakit ako mapunta sa impyerno? Amen? Dahil yan kay Adam at saka kay Eve. Nung nagkasala si Adam at si Eve, lahat ng tao nagkasala. Dahil lahat ng tao is under the curse. No? Brought by sin. Amen po? Nagkaroon ng sinful nature si Adam at saka si Eve. Kaya nung dumami ang tao, nung dumating tayo mga tao, nagkasala rin tayo. Naging makasalanan tayo. May kasalanan na tayo. Nung ipinanganak tayo, o bago pa tayo ipinanganak, doon pa lang sa ating sa sinapupunan ng ating mga ina, may kasalanan na tayo, makasalanan na tayo. Amen? Sabi ni David. So ang message of the gospel, ang word of God is a must. Pakisabi nga po, a must na i-share ang gospel sa mga tao. Amen? Yung simple lang na, alam nyo si Jesus, siya ay napako sa cross, namatay sa cross dahil sa mga kasalanan natin. Yes, sasabihin natin, mabait tayo, mabuti tayo, pero hindi po yan ang basis na makakapunta tayo sa langit. Hindi natin dinidemonize ang kabaitan at kabutihan because that is for the glory of God. Amen? Pero when it comes to salvation, si Jesus po yun, hindi po ang ating mga mabuting ginawa. Amen? Kailangan po natin i-accept yung calling na mayroon tayo. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong manatili sa ating comfort zone. Ako po yung taong mahiyain. No? Kung hindi nyo lang alam, napakamahiyain kong tao, totoo yan. No? Palagi ko itong sinasabi. Kasi ang mga tao hindi naniniwala sa akin na mahiyain ako. Hindi sila naniniwala. Pagka sinasabi ko, alam nyo, sa totoo lang mahiyain ako, tatawanan nila ako. No? Ayaw ko yung tinatawanan ako eh. Kasi hindi sila naniniwala ba? Kasi nga, ngayon, medyo masalita na ako. Dati ako yung gusto ko yung kinikwentuhan lang ako, pero ngayon ako yung nagkikwento. No? Simula nung nakilala ko si Jesus, na-encounter ko siya, doon nag-start na naging bold ako. No? Naging, wala na akong hiya na mag-share ng gospel, i-share ko si Jesus, i-share ko yung faith na mayroon ako kay Jesus, yung relationship na mayroon ako kay Jesus. Amen? Number 2, Jonah ran away to his own way. Amen? Bakit? According to verse 3, but Jonah got up and went into the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Yung number 1 point natin, no? Yung calling natin kay Lord, that is one of the ways na ipinapakita ni Lord ang compassion sa mga tao. Alam niyo po, ang mga tao ay inaabot ng Diyos. No? Noon hanggang ngayon, God is seeking. No? God is saving those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen? Sinisik ni Lord ang mga tao. Sinisave ni Lord ang mga tao na nandun sa mga maling paniniwala. Maling pagkilala sa Panginoon. Amen? Pero sometimes, no, according to the number 2, to the points number 2, Jonah ran away to his own way. Sometimes, or most of the time, tayong mga Kristiyano,
nagra-run away din tayo. No? Sometimes, or most of the time, we are like Jonah. Pakisabi nga po sa sarili natin, I am like Jonah. No? Si Jonah, dalawang karakter niya. Ito ang ating pinag-aaralan ngayon is yung isang karakter ni Jonah. Nakalimutan kong i-mention yung ating title. Na-excite ako sobra. Ito yung ating title, no? Para mag-gets natin kung saan papunta yung ating PowerPoint, yung ating pinag-aaralan. It's all about God's great compassion and our disobedience. Amen? God's great compassion and our disobedience. Hallelujah. Amen? So, sa number 2, Jonah ran away to his own way. He ran away. No? Bumangon si Jonah nung sinabi ni Lord, Rise! Arise! And go to the great city of Nineveh. Saan pumunta si Jonah? Jonah got up and went into the opposite direction. Tayo, minsan, mga Kristiyano, we go to the opposite direction. Sabi ni Lord, pumunta ka dito sa right, pumupunta tayo sa left instead of right. Sabi ni Lord, straight, sa Arabic pa, sida. No? Diretso lang. Pero tayo, bumabalik tayo. Lumiliko tayo. Tumatakbo tayo pabalik. Tumatalikod tayo. Tumatago tayo. We run away to our own ways. In our own ways. Jonah ran away to his own way. Bakit? Bakit nag-run away si Jonah? Kaya nga po sa mga prophets sa Old Testament, si Jonah ay kilala na reluctant prophet or disobedient prophet. Amen? Pasaway siya na propeta. Kaya hindi tayo magtataka bakit may mga pasaway na Kristiyano. Hindi, sa TFI walang mga pasaway. Na? Praise the Lord. Bakit po nag-run away si Jonah? Alam niyo po, pinapakita dito ni Lord sa word niya, sa verse 3, na minsan na tayo nag-run away. Amen? Minsan na po tayo na dumaan sa opposite direction. Nung wala ka pa kay Kristo, wala ka pa sa church, wala ka pa kay Jesus, ikaw ay nasa opposite direction ng Lord. Ikaw ay nasa opposite way ng Lord. Wala ka pa sa way ng Lord noon. Ako, nung wala pa ako kay Jesus, nung hindi ko pa siya nakilala, nandun ako sa opposite direction. Papunta sa kapahamakan. Amen? No? Nung ako ay nasa opposite direction pa, nung ako po ay nasa sarili ko pa na daan, no? Yung sariling buhay ko lang sinusunod ko ba? Diba? May mga taong self-dependence. No, mali po yun. Meron tayong, nagkaroon tayo palagi ng self-confidence, self-dependence, mali po yun. Dapat our confidence, our dependence is upon God. No? In Christ dapat ang ating confidence and dependence. Amen po? Nung wala po kay Lord, ako po ay nandun sa aking sariling daan, opposite direction. Humuntong po ako sa pagbabarkada, no? Barkada na nasa maling company, no? Maling circle of friends. Kasi po natutunan ko na maglasing. Natutunan kong manigarilyo. Hindi po ako uminom ng alak noon nung lumaki ako. Pero nung nagtrabaho ako sa Manila, natuto akong maglasing. Amen? Nalala ko yung mga alak na ininom ko noon. Pupunta ako sa mga bar. Alam niyo yung mga babaeng sumasayaw? O, pumasok ako doon. No? Sinasabi ko lang po ito dahil ito yung buhay ko noon. Naranasan ko. Tapos, umabot po sa point na ako ay naka-experience ng drugs. Amen? Sinasabi ko po ito dahil tinitestify ko po kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Amen? Na minsan po nag-run away ako kay Lord. Na hindi ko po alam noon na
ang buhay ko pala noon ay papunta sa kapahamakan, papunta sa kamatayan, papunta sa hell kung hindi ko nakilala si Jesus. Kaya siguro kung nalulong ako sa bisyo, sa droga, sa paglalasing, sa paninigarilyo, sa maling barkada, maling kaibigan, maling tao yung aking sinasamahan, baka po wala na ako ngayon. Kasi nung panahon ni Duterte, uso yung mga tukhang-tukhang, baka nasama ako doon. No? Nung nagtitake kami ng drugs, alam nyo, pumapasok kami sa parang kuweba. Bahay yun pero papunta sa ilalim. No, sobrang dilim. Tapos yung bahay na yun, maraming kwarto. Tapos yung mga tao doon, nag-hit-hit sila. No? Ganon ka-dark yung buhay ko noon. Akala ko is, mabait na ako, okay na. Mabuti ako, okay na. Amen? Akala ko pag wala akong inapakang tao, wala akong ginagawa sa ibang tao is, pwede ako makapasok sa langit. Hindi pala. Kailangan ko si Jesus. That time, nung nasa bisyo ako, amen? Nalulung ako sa bisyo, nalunod ako sa bisyo, nalugmok ako, ang buhay ko nalugmok sa bisyo. Amen? Doon ako ni-rescue ni Jesus. Doon ako sinave ni Jesus. Doon ko naranasan ang redemption. Doon ko naranasan ang salvation. Amen? Alam niyo po, parang masasabi ko na something like blessing in disguise. Kasi alam niyo, kinikesyon ko si Lord noon. Sabi ko, Lord, bakit kailangan mamatay yung aking papa para lang makilala kita? Kasi po nung nakilala ko si Jesus, yun po yung time na namatay si papa ko. Umuwi ako ng probinsya. Amen? Umuwi ako ng probinsya para, syempre, namatay papa ko, umuwi ako ng probinsya. That time, nung pagka-uwi ko, so siya pa ko, nilibing, tapos ilang days lang, no, yung cousin ko na pastor, ni-reach out niya ako. So parang binibisita lang niya ako sa bahay namin noon. Alam niyo, ilang beses akong pinapuntahan niya sa bahay, pero ilang beses ko siyang nire-reject. Sabi niya, Gar, punta tayo sa Bible study tayo, makinig ka lang, ganon. Sabi niya sa akin, makinig ka lang. Wala kang sasabihin, hindi ka magsasalita, hindi kita tatanungin, makinig ka lang. Sabi ko, next time na lang. Kasi wala akong alam sa Bible, wala akong alam sa mga verses, sa mga chapter. Sabi ko nung sa kanya, ilang beses niya akong binibisita sa bahay, pinupunta niya ako sa bahay noon, ilang beses ko siyang nire-reject. After many rejection ko sa kanya, inaccept ko ang kanyang invitation. Pumunta ako sa isang Bible study, doon ko na-encounter si Jesus, doon ko narinig ang gospel. Nung sinabi ng cousin ko na pastor, sabi niya na Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Na si Jesus lamang ang daan, papunta sa langit, papunta sa Ama, papunta sa kaharian ng langit. Isa ako sa nag-run away kay Lord noon. Isa ako sa may buhay na may sariling daan, may sariling desisyon, may sariling sinusunod na kalooban at hindi nakadepende sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos noon. I believe in God noon pa. But wala akong dependence. Hindi ako dependent kay Lord noon. Amen? Nakikita ko ang buhay ko kay Jonah. He ran away from God. No? Alam kasi ni Jonah na ang word of God ay totoo. Alam ni Jonah na ang sasabihin niya doon sa Nineveh, no? May kasamang promise. Warning to announce judgment to those who are living in wickedness, who are living in a sinful way of life, who are living against God. God has a promise also. If you repent, you will not perish. I will not again pronounce judgment against you if you repent. Kapag kilalanin natin kung sino si Jesus, kapag tanggapin natin siya na siya ang ating Savior, siya ang ating Lord, at niligtas tayo sa ating mga kasalanan, ang kanyang pagkamatay sa cross, yun yung ating kaligtasan. Amen? Hallelujah! Kaya pinakita ng Diyos ang kanyang compassion sa akin nung time na nakilala ko siya. No? Number 3, Jonah's consequences of his disobedience.
Ano ang consequences kapag ka po tayo nag-disobey kay Lord? Hallelujah. Verse 4, but the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Verse 5, fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods to help and throw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. Verse 6, so the captain went down after him. Sabi niya, how can you sleep at a time like this? He shouted, get up and pray to your God. Maybe He will pay attention to us and spare our lives. Alam niyo po, yung mga kasalanan natin ginagawa, meron po yung consequences. Hindi niyo po ba napapansin na ang ating mga magulang, di ba? Sorry for my word sorry, but this is the truth. No? Na, for example, ang ating mga ancestor, mga lula-lulo natin, may mga lula-lulo tayo na, di ba, naghiwalay sila, di ba? Tapos may mga asawa sila, nagkaroon ng maraming asawa. Tapos mapansin nyo yan, sa anak ng lulo natin or sa mga apo ng lulo natin, bakit nagkakaroon din ng maraming asawa? No? Namamana yung dating buhay ng kanilang lolo or lola. No? Sa family, merong curse na dumadaloy, tinatawag na generational curse. No? For example, ang mama niya, maraming asawa. Ang kanyang anak din, nagkakaroon ng maraming asawa. Curse po yan. Kapag hindi natin nakilala si Jesus, kapag wala tayo kay Jesus, nagpapatuloy ang curse na yan. Amen? Now that is sin. And that is the consequences of sin. Kaya kapag ikaw na kumilala kay Jesus, kapag tayo lumapit tayo kay Jesus, kapag tayo tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, if we receive Christ in our life, in our heart, doon mapuputol yung curse na yon. Amen? Gaano kalaki, gaano kadami ang kasalanan mo, gaano kabigat ang kasalanan mo. Yes, guilty tayo sa mga kasalanan natin. Pero kapag lumapit tayo kay Jesus, kilalanin at tanggapin natin si Jesus sa buhay natin, mapuputol ang curse na yon, ang sin na nagawa natin, ang consequences na yon, mapuputol. Amen? I-restore ni Lord ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating anak or ating mga kapatid. Amen? Doon mapuputol yung curse. No? Dahil sa disobedience na mayroon tayo. Kapag nakay-Christ tayo na, mapuputol yung curse na yun. Amen? Kaya, let us praise God. Let us worship God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Pagkasabi nga po, thank you Jesus. No? Praise the Lord. Thank you Jesus. No? Ang consequences ng sin, kasama doon yung mga sakit. No? Nagkakasakit tayo, nagkakasakit ang ating anak. Dahil po yan sa curse na dala ng sin. Pero kapag ka na kay Christ na tayo, huwag kang mag-alala kapag na kay Christ ka na. You are free. You are delivered. You are rescued. You are saved already. Amen? Saved ka na kasi na kay Christ ka na. Kung ano man ang buhay mo noon, hindi na yun ang buhay mo ngayon. Ang identity mo na si Jesus Christ, hindi na ang kasalanan mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mahiya kung ano ang buhay mo noon. Kasi ako, ikakahiya ko rin ang buhay ko noon, sa totoo lang. Pero, ipagmamalaki ko naman kung gaano kabuti si Jesus sa buhay ko. Niligtas niya ako doon sa kasalanan na dati na buhay ko noon. Amen? Dito sa buhay ni Jonah, sa story ng life niya, mayroon siyang consequences dahil sa disobedience niya. Nung siya ay papunta sa Tarshish, no? Through sa kanyang sakay ng barko. Doon sa kalagitnaan ng karagatan, si Lord nagpadala ng violent storm. So napakalakas na bagyo. Kasama ng malakas na hangin, malakas na alon. Fearing for their lives. Tinakot sila. No? Kasi God is a great God. God is the God of the heaven who made the land and the sea. So ang sea po ay pagmamayari ng Diyos. Amen? Ang may likha at may-ari ng karagatan ay si Lord. Amen? So nakita ng mga sailors na ang kanilang ship lulubog na.
No? Sila ay natakot, sila ay nataranta, sila ay nag-aalala, nabahala sila, hindi nila alam ang gagawin nila. Kaya sila, they were desperate that time. Sailors shouted to their gods for help. Alam nyo, ang mga taong hindi kilala si Jesus, kanya-kanyang Diyos ang tinatawag. Tinatawag si Santo Niño, mga santo. Amen? Tinatawag ang iba't ibang mga Diyos-Diyosan, mga santo tinatawag. Amen? Ang mga tao, tinatawag ang langit, tinatawag ang lupa, tinatawag ang dagat, no? Yung iba natakot sa mga sabi nila meron daw mga nakatira sa puno, meron daw mga nakatira sa tubig, sa ilog. Kinatatakutan na, sasabihin nila, purya usog, in Jesus name I rebuke, no? Sinasabi ng mga tao, pera usog. Alam nyo ano yan? Superstitious belief yan. And hindi yan godly na word, hindi yan biblical na word, hindi yan word of God. No, you have fear, meron kang takot sa demonyo, sa mga inkanto na tinatawag nila, pero sa Diyos wala kang takot. Amen? Dapat, ang ating fear, dapat kay Lord lang. Matakot ka sa Diyos na huwag kang gagawa ng kasalanan. Amen? Diba, mapapansin natin, ang mga tao, kanya-kanyang tawag ng mga kung sino-sino ang tinatawag nila. Pero ni minsan nila tinawag si Jesus. Dito ang mga sailors, ang kanilang God noon is marami. No, ito mga sailors kasi, ang Tarshish kasi is part ng Greece. Amen? Ito po ay place na nasa Greece. So, ang mga Greeks and Romans, meron po silang mga gods. Meron tinatawag na Roman mythology and Greek mythology. They believe in many gods. Naniniwala sila kay Zeus, no, kay Aphrodite or kay Venus, Hera, mga ganon. Sila Poseidon, no? Alam ko yan kasi napag-aralan namin nung high school. Di ba, meron pa ngayon movie, no? The Gods. Meron yung mga movie, tapos meron pa nga mga may mga half kabayo, half kambing, tapos ang kalahati tao. Kasi ipinanganak sila na ang kanilang ama or ang kanilang ina is God, goddess or gods. No? Ang kanilang ang kalahati ng kanilang mga magulang is tao. Kalahati Diyos, kalahati tao. Yun ang paniniwala nila. No? Ang mga Greeks and Romans, they believe in personal God. No? That their God is personal but not infinite. No? Hindi eternal. So dito, they shouted to their gods, Zeus, Poseidon, ganon-ganon sila. Aphrodite, ganon-ganon sila. So, ang bawat God na tinatawag nila, meron po yung kanya-kanyang attribute. Ito, God of the sea, God of heaven, no? God of thunder. Sinong God of thunder? Nasa Marvel yan, si Thor, di ba? So, itong mga gods na minimension ko po ay mga false gods. Amen? Sa ating mga Pilipino, meron tayong mga dating ancestor natin, yung mga naniniwala sa bahaghari, di ba? Meron pa yung movie, no? Na dati ang wino-worship ng mga tao, ng mga Pilipino sa atin is yung rainbow or bow. Bahaghari. No? Yung bahaghari. Yun po yung pinaka-Diyos noon. Or araw. Di ba? Ang pinaka-Diyos ng mga Pilipino noon is si Bathala. Bathala. No? Katumbas siya sa word na Allah. Diyos. No? Pero that is false God. Di ba? They shouted to their own gods. Pero walang ni isang Diyos, walang ni isang pangalan ang tumulong sa kanila. Amen? But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. No? Nakatulog si Jonah, wala siyang pakialam. Kasi alam niya kasi na ang God ni Jonah is the God of the heavens who made the land and the sea. The God of Jonah is the God of the sea also, who made the sea. May likha, may ari ng karagatan.
ang Diyos ni Jonah. Kaya wala siyang pakialam kahit ang barko is malulunod na, because Jonah, alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kahit siya ay lumayo, alam niya na sinusundan siya ng Diyos. Amen? Sabi ng captain, no? Pumunta siya sa baba, pumunta siya kay Jonah. Sabi niya, bakit ka natutulog? Kahit ba sa ganitong sitwasyon natin, matutulog ka pa rin? Sabi niya, get up and pray to your God. Maybe He will pay attention to us and spare our lives. Amen? Kaya dito, ipinapakita ng Diyos sa atin yung consequences ng sin through our disobedience. Amen? Tayo po ay mayroong iba't ibang mga nagawang kasalanan noon. Amen? Walang malaki, walang maliit na kasalanan kay Lord. Kapag nag-repent tayo kay Jesus. Pag sinabing repentance, it means po change of mind. Change. Let us change our mind. Allow God to change our mind. Allow God to change our heart. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan na hindi na natin gagawin ang mga kasalanan natin at kilalanin natin ang Diyos ng kabanalan. Amen po? So dito, challenge nila si Jonah. No? Challenge nila ang God of Jonah. Sa verse 4, number 4 na point natin. People struggle for finding help to their own gods. So ang mga tao po, nag-struggle sila in finding help to their own gods. They struggled. No? Nag-struggle sila, mga kapatid. Amen? Nag-struggle sila. Nahirapan sila na maghanap ng tulong sa kanilang mga Diyos. They shouted help to their own gods. No? Sa verse 4 hanggang 6, but the Lord, no, hurled a powerful wind. Dito, nag-struggle sila sa paghingi ng tulong sa kanilang mga Diyos. Alam niyo po, walang ibang Diyos, no? Kundi ang God ni Jonah, ang totoong Diyos. Walang ibang Diyos. Itong God na ating pinapaniwalaan ngayon, itong God na ating pinaglilingkuran ngayon is a compassionate God. Amen? The God of love. A loving God. He is a loving God. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang Diyos na mayroong pakialam sa atin. Alam niyo po, siya lamang po ang Diyos sa lahat ng mga Diyos na pinapaniwala ng tao. Siya lamang ang Diyos na totoo. Bakit? He is the only one God who suffers with us. Amen? Niniwala ka doon? Ang mga sailors, itong mga Greeks, nag-struggle sila in finding help to their own gods. But Jonah, he is calm. Amen? Wala siyang pakialam sa mga sa kanyang paligid. Matutulog lang siya because he knew that the God na sineserve ni Jonah, pinaglilingkuran na Jonah, is ang Diyos, a compassionate God, na hindi siya pababayaan despite sa kanyang disobedience, despite sa kanyang opposite direction na pinuntahan, na dinaanan, but God still with him. Amen po? Sometimes, naging pasaway tayo, pero kung may time man na hindi natin nararamdaman ang Diyos, hindi natin nararanasan ang Diyos, hindi natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, huwag kang mag-alala. Kasi kung kasalanan mo naman na lumayo ka, hindi ang Diyos ang lumayo sa iyo, ikaw ang lumayo sa Diyos. Hindi mo naranasan ang presence niya, pero andyan pa rin ang Diyos para sa iyo. Kung babalik ka sa Panginoon, you will find help to your God, to the God of Israel, to the God of Abraham, Isaac, and Jacob, to the God of Jonah. Amen? Dito po, wala tayong ibang tatawagin na Diyos para manghingi ng tulong. Kung tayo ay may sakit, kung tayo ay may kailangan, kung tayo ay nahihirapan, mayroon tayong pinapasan na mabigat na dinadala sa ating buhay, sa ating puso. Kung mayroon kang sakit ngayon, kung mayroon kang depression, anxiety, kung nag-i-struggle ka emotionally, mentally, kung mayroon kang mga pagsubok, problema sa buhay mo,
Call upon the name of the Lord, and the Lord will help you and save you. Amen? Number 5 na point natin. So dito sa number 5, God's compassion to the mariners or sailors by our obedience to Him. Ang obedience ni Jonah, nagpapakita ng compassion of God to the mariners or sailors. No? Those people are Gentile. Si Jonah ay isang Jew. Si Jonah ay isang Hebrew. No? Sabi dito, from verse 7 to verse 14. Sige po, basahin natin. Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. Why has this awful storm come down on us? They demanded. Who are you? Sabi ng mga tao. What is your line of work? No? What country are you from? What is your nationality? Sabi ni Jonah, I am a Hebrew. And I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land, sabi ni Jonah. So the sailors were terrified when they heard this. No, terrified, natakot sila. No? Hallelujah. For he had already told them he was running away from the Lord. Natakot sila na baka anong gawin ng Diyos sa kanilang barko, ano ang gawin ng Diyos sa kanilang buhay dahil lamang kay Jonah. Ikininto ni Jonah kung bakit siya lumayo sa Diyos. Bakit siya dumaan sa opposite direction. Doon sila natakot. No? Sabi nila, sabi nila na the sailors were terrified when they heard this, for he had already told them he was running away from the Lord. Oh, why did you do it? Sabi nila. They groaned. And since the storm was getting worse all the time, lumalakas ang bagyo. They asked him, what should we do to you to stop this storm? Amen? Throw me into the sea, sabi ni Jonah, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. Fault ko, fault mo, fault natin. Instead, the sailors rowed even harder to get the ship to the land, but the stormy sea was too violent for them, and they couldn't make it. Then they cried out to the Lord, Jonah's God. Alam nyo, ang mga tao na hindi pa kilala ang Diyos ni Jonah, di ba? Si Yahweh, siya po ang God of Israel. He is the God of Jonah. Itong mga tao, they cried out to the Lord. To the God of Jonah. They pleaded. No? Nagmamakaawa sila. Don't make us die for this man's sin. Huwag niyo kaming hayaan mamatay dahil lang sa kasalanan ng taong ito. And don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons. God's compassion to the mariners or sailors by our obedience to Him, by Jonah's obedience to God, to his God. Alam nyo, ang bagyo sa buhay natin, our circumstances, amen, storms, no? Mga pagsubok, mga problema sa buhay natin, no? Kapag meron tayong mga naranasan na hindi maganda sa buhay natin, sabi dito sa Word of God, Lord, you have sent this storm. Sometimes si Lord inaalaw ang mga pagsubok at problema upon us for our own good reason. Bakit sometimes binibreak ni Lord ang heart natin? Bakit ang ating mga plan hindi sinasagot ng Panginoon? Mga desire, mga prayer natin hindi tinutugon ng Panginoon? Bakit yung mga gusto natin sometimes hindi ibinibigay ng Diyos sa atin? Nasasaktan tayo. Pag may pagsubok tayo, naghihirap tayo, di ba? Pag may problema tayo, naghihirap tayo sa spiritual, emotional, mental, physical, financial, naghihirap tayo. God said in His Word, O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons. Nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo, malakas na alon, malakas na hangin kay Jonah doon sa ship for God's
own reasons. Amen? Hindi para ipahamak ang taong yun. Alam niyo po, bilang tao, meron tayong mga pagsubok at problema. Kapag nakilala natin si Jesus, kapag naunawaan natin ang katotohanan na ang pagsubok at problema na meron tayo, mga nararanasan natin na kahirapan sa buhay, kabigatan sa buhay, hindi ito ang reason para ipahamak tayo ng Diyos. No. Hindi tayo ipahamak ng Diyos. Inaalaw niya ito para mas lalo kang magtiwala sa Kanya, para mas lalo mong makita na He is a compassionate God, na siya ay able to provide all your needs. He is able to save you. He is able to redeem you, to rescue you from your struggles, from the troubles in your heart, from your problems, storms in your life. Kaya kung anuman ang kabigatan na mayroon tayo, anuman ang pasanin natin, pagsubok at problema na mayroon tayo, kung nag-i-struggle ka, anuman ang struggle na mayroon ka ngayon, nagtutrouble ang heart mo, you are doubted ngayon sa oras nito, God, He is your Savior. He is your help. God is a compassionate God because Jesus already revealed this kind of God's attribute when Jesus suffered on the cross of Calvary. That is why the God, our God, the God of Jonah, the God of Israel, is the God who suffers with us. Walang ibang Diyos na nag-suffer kasama natin. Si Jesus lamang yun. Kaya si Jesus nag-weep. Jesus weep. Amen? Praise the Lord. No? Our obedience is mararanasan ng ibang tao. Makaka-benefits ang ibang tao. Amen? Hallelujah. Sabi dito, no? Sabi ni Jonah, I am a Hebrew. I worship the Lord, the God of the heaven, who made the land and the sea. Tayo, anong sabihin natin sa mga tao? Kristiyano ako. Born again ako. Na-born again ako, nabago ako ng Diyos, binago ako ng Diyos. No? Tinetestify mo ang sarili mo sa mga tao. Who are you? Amen? Who are you? I am a worshiper of God. Sumasamba ako sa Diyos ng langit at ng lupa. Na-born again ako, binago ako ng Diyos. Ito ang buhay ko noon, ito ang buhay ko ngayon. No? At yun yung time. Yan yung time na gagamitin ka ng Diyos. Ipapakita ng Diyos ang kanyang compassion sa mga tao. Hallelujah. Compassion sa mga tao. Isa-save the Lord ang mga tao kapag nag-obey tayo sa calling natin sa Panginoon. Nag-obey tayo sa word ng Lord para maabot ang ating family, maabot ang ating friend, maabot ang ating mga kapitbahay, mga kapwa-tao, katrabaho, kaklase, o kung sino mang tao na yan. Kaya let us pray, God, na magkaroon tayo ng boldness and courage. Huwag natin ipagmalaki na yung ugali natin against kay Lord. Ipagmalaki natin na we are obeying the Lord, we are glorifying the Lord, and we are giving honor to the Lord. Amen? Hallelujah. Number 6, God used the storm to show His compassion. Nainiwala tayo doon? And save them from near-death event. Kamatayan ang mangyayari sa mga sailors na yon, sa mga mariners na yon. Kung hindi si Jonah nag-obey kay Lord, hallelujah. Are you obeying God? Are we obeying God? Pakitaas ng ating mga kamay. Nag-o-obey ba tayo kay Lord? Sige, taas ating mga kamay. Amen? Hallelujah. No? Then the sailors picked Jonah up and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. No? The sailors were awestruck by the Lord's great power, and they offered Him a sacrifice and vowed to serve Him. Alam nyo, kapag nag-obey tayo kay Lord, kung ang pamilya mo hindi pa nag-serve kay Lord, mag-serve kay Lord yan in the name of Jesus. Kapag ikaw nag-obey kay Lord, ang pamilya mo, ang kaibigan mo, mga tao na dinidesire mo na maligtas sila, masasave sila. At magsuserve sila kay Jesus. May kilala nila si Jesus through your obedience. God used the storm to show His compassion. Inalaw ni Lord
na maranasin nila ang storm doon sa ship na yon, na makita ng mga Gentile, makita ng mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos ni Jonah. Wala pa si Jonah sa Nineveh, mayroon nang na-save ng mga tao. Amen? Hindi pa si Jonah nakarating sa Nineveh, ang mga tao nakakilala na kay Jesus, nakakilala na kay Yahweh. Bakit? Kasi nag-obey si Jonah. Sinunod niya ang Diyos pagkatapos ng dilubyo, pagkatapos ng bagyo, sa kalagitnaan ng storm, sumunod si Jonah sa Diyos. Siya ay nagrepent, he confessed na he disobeyed God, and now, nag-confess siya na dahil sa akin, no? Kaya nangyari ang bagyo na to. No? Consequences. Pero, that is for God's own reasons. Amen? Bumalik si Jonah kay Lord. Nag-obey si Jonah kay Lord. Ganon din dapat tayo. No? So that God will show His compassion to others. Amen? Our love for God is, our compassion to others that is our love for God, the result of our pure and whole devotion towards God. Amen? Kung ang Panginoon, kung may pag-ibig ka sa Diyos, may pag-ibig ka dapat sa tao, sa kapwa-tao. That is compassion. That is compassion to others. Amen? Compassion, ipinapakita natin na mayroon tayong care. Pag-isabi nga po, care. Hindi lamang ang iniibig, ang umiibig sa iyo, ang iibigin mo. Even yung mga tao na hindi ka ibig-ibig, ibigin mo. For the sake of Christ. For the sake of God. Amen? Kasi, beyond emotion ang compassion. Amen? It is beyond emotional and mental expression. But an experience, amen, to suffer with others, to join their sufferings, to join their sorrows. Kaya sa pamamagitan ng pakikirami mo sa mga tao, yung tao na pinapakitaan mo ng compassion, hindi mo alam na yan ang way to share the gospel. Kaya yung mga tao na nangailangan, yung mga taong nakakaawa, yun ang lapitan natin. Mga needy people, mga poor people, alam nyo yung mga taong walang-wala, yun ang mabilis makatanggap sa Panginoon. Yun ang mas kumikilala sa Diyos kaysa sa mga taong meron. Kaya sinisimbolize na ang mga mayayaman, no? Hindi natin nila lahat, pero ang mayaman, according to the Bible, sinisimbolize doon na ang mayaman, yun yung mga taong hindi sila kumikilala sa Lord kaysa sa mga mahihirap. No? Kaya mas mayaman ang mga mahihirap kasi meron silang Diyos. Tayo din. Amen? So, not the least. Last but not the least, number 7. Amen? Number 7. Basahin natin sa verse 17. No? Hindi ko na sulat dyan. So now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. No? Si Jonah po, siya po ay nasa loob ng great fish. After siyang itapon sa karagatan, sa dagat, huminto ang bagyo. Nawala ang malakas na alon, nawala ang malakas na hangin, no? Nawala ang storm. Kaya ang mga tao, they offered sacrifice to the God of Jonah, kay Yahweh. Amen? Ang mga tao sa pamamagitan mo na nakaranas ng compassion of God, sila ay masasave. They will sacrifice their own life, their own self, and serve God. Amen? Mag-serve kay Lord. Kaya number 7, ipinapakita dito na ang book of Jonah, ang life ni Jonah, no? We are just studying, discovering the life of Jonah. Chapter 1 pa lang, no? The whole book of Jonah, atin pong itong pag-aaralan sa mga susunod na mga week, no? We are just
in the book of in the book of Jonah chapter 1 pa lang. Amen. So number 7 na point natin, Jonah's death, 3 days and 3 nights in the belly of great fish, declared our salvation when Christ came into this world to save us sinners on the cross of Calvary. Jonah was a type of Christ. No? A type of Christ's death, burial, and resurrection, declaring our victory through His death. Bakit po? Bakit type of Christ si Jonah? Si Jonah po, siya po ay historical figure. Hindi po ito narrative. Si Jonah po ay totoong tao na nag-exist. Amen? At si Jonah, siya po ay type of Christ. Ano po ang ibig sabihin ng type of Christ? Siya po, a type of Christ, ito po yung nagpapakita ng foreshadowing ni Jesus. No? Na si Jonah, siya po ay foreshadow ng coming Messiah. Ang 3 days and 3 nights na nasa belly si Jonah, yan po ay sinasabi sa gospel na si Jesus, no? 3 days and 3 nights nasa libingan ng mga patay. Amen? Ang Jonah's death, no? Literal po na namatay si Jonah sa loob ng isda. Amen? Pero binuhay siya ng Diyos pagkatapos sa 3 araw. 3 days and 3 nights nasa belly ng great fish Jonah. Amen? Yan po ang sinabi ni Jesus about kay Jonah sa gospel. No? Na si Jesus, no? Sa Old Testament pa lamang, ni-reveal na kung ano ang mangyayari sa kanya. Ni-reveal kung sino ang Messiah. Kung ano ang mangyayari sa Messiah. Jonah's death, 3 days and 3 nights, declared our salvation. Nakita natin, naintindihan natin na ang nung time na nasa loob ng isda si Jonah, 3 days and 3 nights, naintindihan natin dito sa gospel nung si Jesus napako sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing. Amen? At pagkarating ng 3 araw, nabuhay muli. Kaya He was the type of Christ. He was the foreshadow of Christ. Amen? Through Christ's death, burial, and resurrection, declaring our victory through His death. Amen? That is the gospel before the gospels. Ang death ni Jonah doon sa belly of the great fish, na sa loob ng 3 days and 3 nights, nasa loob siya ng great fish. Ni-reveal dito ni Lord ang salvation natin, ang redemption natin. Amen? Ipinakita ng Diyos dito ang kaligtasan para sa sangkatauhan. No? The gospel is already proclaimed in the Old Testament and fulfilled in the New Testament when Jesus rose from the dead, when Jesus died on the cross of Calvary, when Jesus came into this world to rescue us, to save us through His death, burial, and resurrection. Through the cross of Calvary, He declared redemption to all people, salvation to all people who will believe and receive Christ as their Messiah, Lord and Savior, in Jesus' name. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang truth, no? Ng Book of Jonah chapter 1. Nung nasa loob ng great fish, si Jonah, 3 days and 3 nights, yan po ang declaration ng God through His Word in the book of Jonah in the Old Testament, that this gospel will be fulfilled in Christ. Si Jonah at si Jesus, sila po parehas ay nanggaling sa Galilee. Kung hindi natin alam. Si Jonah, siya po ay taga-Galilee, galing sa Galilee, pamunta ng Nineveh to save the Gentile. Nineveh is a Gentile nation. Christ came from Galilee also and preached the gospel. He came from Galilee and go to the Gentile.
He go to the Gentile to preach, to seek, and to save those who are sinners. Those who are lost. Kaya tayo, ikaw, ako, ito ang reason kung bakit nandito tayo ngayon. Nag-worship kay Lord, nag-serve kay Lord, kasi ikaw ang Nineveh. We are the Nineveh. Those Gentile people who came to Christ. Amen? Na lumapit kay Jesus, tumanggap kay Jesus, ikaw, ako ang Nineveh. Si Jonah, siya, si Jesus, the type of Jesus, the type of Christ, who preached the gospel, the judgment towards us. For us to repent, amen, magbalik loob sa Diyos, na maunawaan natin na makasalanan pala ako. Kailangan ko si Jesus sa buhay ko para maligtas ako at ang soul ko makapunta sa langit, ang spirit ko makapunta sa langit. Hindi lang ako makaranas ng kalayaan dito sa lupa, kundi sa heaven also, sa eternal life. Amen? Christ is the only way. Christ is the only truth and the only life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Jesus won the victory. Mayroon tayong victory through Jesus' death and His resurrection. The burial, the death, the crucifixion, the resurrection of Christ is declaration of our redemption, of our salvation from sins, from curses, and from death and hell. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Ganun po kaganda ang gospel sa Old Testament. Amen. Ganun po kaganda ang buhay ni Jonah despite his disobedience. Amen. But God, in His great compassion, He allowed those storms and consequences to Jonah for him to obey God. Amen? Jonah's disobedience. Amen? And God's storm is for His own good reasons, to show His compassion to all people. Kaya ang redemption and salvation na ginawa ni Christ sa cross of Calvary, hindi lamang sa Israel, hindi lamang sa mga Jewish people, but to all people, to the Gentile people, tribes and nations. Amen? Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kapag kilalanin mo si Jesus sa oras nito, if you receive that Jesus is your Lord and Savior, you will be saved and you will have eternal life in heaven, in the kingdom of God. You can come to the Father through Jesus if Jesus is in your heart now. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise God. Salamat sa Diyos sa oras nito. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Praise His holy name. Hallelujah. Praise His holy name. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sino po ang na-bless? Sino po ang na-encourage? Amen. Ganun po kabuti si Lord. No? Walang ibang Diyos na nag-suffer for us. Walang ibang Diyos who suffers with us. Only God. Only Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us pray. Hallelujah. O Lord, God of heavens and the earth,
We declare your faithfulness, O God. We declare your goodness. We declare your love over us, Panginoon. We declare that you are a compassionate God. You're the God of compassion. Panginoon, salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat, Lord God, sa iyong buhay na salita, O Diyos. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa katotohanan na iyong pinahayag sa amin sa oras ito, Lord God. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your peace, O God, for your power. We thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, we thank you. We thank you for revealing your truth unto us, O God. Salamat, Panginoon, dahil iyong ipinaunawa sa amin, Panginoong Diyos. Gaano man kami kamakasalanan, gaano man kami kadumi, gaano, Lord God, kami kasama, ano mang kasalanan na mayroon kami, Lord God, ipinapakita nyo sa amin, Panginoon, na posible ang lahat, na mayroon kaming eternal life, salvation, kung kami ay lalapit sa inyo, Diyos. Kami ay babalik sa inyo, Panginoon. Isusuko namin ang aming buhay at puso sa inyo, Ama. Kung tatanggapin namin ang iyong bugtong na anak na si Jesus. In John chapter 3 verse 16, Lord God, according to your word, that you loved us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So now, Lord, we will receive Christ in our hearts. We will accept Him as our Lord and Savior. We declare that He is our Lord. He is our Messiah. He is our Savior. He is our healer, O God. He is our great provider, Lord. He is our deliverer, our great shepherd. He is our comforter, our advocate, O God, our defender, Lord. He is the way, the truth, and the life. We declare it in the mighty name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Lord God, gamitin yung buhay namin, Lord, na makita kayo sa aming buhay. Makita, Lord God, how compassionate you are to those people, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Panginoon, i-bless nyo ang aming mga buhay, Panginoon. Gamitin nyo kami. Gamitin nyo kami for your glory. Gamitin yung buhay namin to advance your kingdom, to share the gospel. Hallelujah. To share your love to the people, to share you, Jesus, to others, to our families, friends, Panginoong Diyos, to our neighbors, O God. Lord, give us a boldness, Panginoon, lakas ng loob, Lord God, katapangan sa pagbabahagi at pagpapahayag ng salita niyo, O Diyos, ang kapangyarihan niyo, Panginoon, bumaba sa aming buhay, bumaba sa amin, Lord God, ang presensya niyo, Lord God, ang siya magpuno, magpuspos sa amin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na kami lamang, Lord God, ang siyang patuloy, Lord God, na spread ng gospel, Lord. At kami, Lord, ay patuloy na gamitin nyo. Lead us, guide us, Panginoong Diyos. Kayo, Lord, ang sumama sa amin dahil hindi namin ito kaya kung wala kayo, Panginoon. Apart from you, we are nothing, Lord. Nothing, Lord God. Kaya, Panginoon, kami patuloy na nagtitiwala sa inyo, Lord God. Patuloy namin kayo ina-acknowledge sa buhay namin that you are our God, the King of Kings and the Lord of Lords. You are our God. You are our King, our Lord sa aming mga buhay. Even, Lord God, sa TFI Church, Apaya, Lord God, and even sa whole TFI Church, Panginoon. Lord, sa bawat buhay na nandito, sa bawat buhay na nanonood niyan, Panginoon, i-bless nyo kami, i-anoint nyo kami, Lord God, equip us, fill us with your power, with your presence, with your word, O God. Fill us with your compassion, with your love, with your peace, Lord God. Panginoon, ano man ang pangailangan ng bawat isa sa oras nito, Lord, you are our great provider. You are the God, the Lord, who will provide
spiritually, emotionally, mentally, physically, financially, in the name of Jesus. You are the God who heals us, Panginoon. You are the God who comfort us. You are the God who strengthen us. You are the God who will rescue and save us. You are the God who will lead us, teach us all things and all truth. You are the God who will give us wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. You are the God of truth who reveals your truth unto us, Panginoon, and to all people who will believe and seek your face, O God, who will accept your blessing, Panginoon, who will accept your presence, who will accept your salvation, Lord God, who will accept your word of eternal life. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Thank you sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, dahil kayong Diyos hindi nagbabago, ang Diyos namin nakilala. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong magandang balita. Salamat, Lord, sa aming pinag-aralan na salita niyo, O Diyos. Patuloy nito ay matanim sa aming puso at isipan, ma-apply sa buhay namin. Lord God, teach us, help us to apply your word into our lives, Panginoon. Na Lord, hindi lamang sa salita, kundi Lord God, sa gawa, Panginoon, makita ang aming pagiging Kristiyano, makita ang pagiging Christ-like namin, makita, Lord God, na kayong Diyos na aming pinaglilingkuran, katulad ni Jonah, nakilala nila na si Jonah ay mananampalataya niyo, Panginoon. Si Jonah, ang taong sumasamba sa inyo, Diyos, na makilala din po kami, Lord God, ng mga tao, na kami ay mga worshiper niyo, Lord, na kami ay mga Kristiyano, Panginoon, at makita sa buhay namin na kami ay nag-worship sa inyo, Lord, na mag-manifest, makita sa buhay namin na nagbe-bear kami ng fruit, Panginoon, na nagbubunga kami, Panginoon, sa ugali, sa aming character, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. The way we think, the way we talk, the way we walk, Lord, makita ang pagiging Kristiyano namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sanctify us, transform us, revive us in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, we declare great harvest and great revival over TFA Church Apayao and all TFA churches around the world, Panginoon, and all the body of Christ. Gamitin niyo, Panginoon, regardless of denomination, Panginoong Diyos. In Jesus' name, gamitin niyo ang bawat church, ang bawat Kristiyano sa buong mundo para maabot pa ang mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God.